Sa puntong ito, makasama naman natin si Colonel Edison Bong Nebriha ng MMDA Traffic Operations para sa paghahanda sa labas ng Senado. Hinggil pa rin po yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po. Sir, kasama po natin si Vel Custodio. Ako po si Ryan Lisiges. Sir Bong, nakamute po ata kayo, sir. Hi, magandang gabi, Ryan. Magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay. Opo. Sir Bong, may inaasahan po ba tayo na magsasagawa ng kilos protesta sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado na maaaring makaabala sa ating mga motorista bukas? Lagi namin na-anticipate pro and against na nagkakaroon ng mga lightning rally, no. Hindi natin maiwasan 'yan diyan sa Senado kung saan nagaganap ang impeachment. Highly political yung event na 'yan, and meron talaga na nagtatangka mag-rally sa loob. Pero nandiyan ang kapulisan natin, sinasarado po ang buong kahabaan ng Jokno Avenue magmula Seaside hanggang Buendia Extension. Sarado po yan. Ang nakakapasok lang po dyan yung mga empleyado ng Senado, ng GSIS, at saka yung may mga gagawing transaksyon sa loob ng area na yan. Pero kung wala po kayong business dyan, hindi po pinapapasok, hanggang sa labas lang po. Ngayon, yung mga nagpro-protesta, depende po kung anong desisyon ng kapulisan dyan. Pero last week po, ang ginawa po, inilagay lang po sila sa labas, dyan sa may Buendia Extension. No? Para sa ganon, hindi makagulo sa seguridad na inilatag ng ating kapulisan sa loob ng Senado. Kasi may kita nyo po yung lugar na yan, na yung Senado masyadong exposed. Wala po tayong buffer zone kung tawagin. From Jokno Avenue, gate na agad po ng Senado. Kaya ang ginagawa po, nagkakaroon po tayo ng buffer zone. Meron po tayong mga security measures dyan na ginagawa. Kaya po sinasarado muna yung kahabaan ng Jokno Avenue from Seaside up to Buendia Avenue. Sir Bong, paano po naman natin tinitiyak, particularly ng MMDA, yung kaligtasan ng mga motorista at pedestrian sa gitna ng biglaang pagsasara ng ilang kalsada dyan sa may bahagi ng Pasay at yung mga karatig na lugar? Sir Bong. Actually, Ryan, meron kaming may mga nakatalaga kami na mga enforcers diyan sa paligid ng Senado, sa mga kanto ng closure na 'yan, pati sa Macapagal Avenue na gagawin nating alternate route. Actually, Ryan, tuwing may impeachment, nandyan yung Swift Traffic Action Group. Nagkakaroon kami ng clearing operation sa Macapagal Avenue para siguraduhin na maluwag yung kalsada bilang alternatibong ruta para sa ating mga commuters, no? Kasi may kita nyo, busy avenue rin yung Jokno. Kung isasarado natin yan, lahat yan mapupunta sa Macapagal, which is, the only alternate route that we have in the area. Kaya nakatalaga po kami dyan, mga enforcers. Meron po kaming itinalagang yung mobile command center po namin sa parking lot po ng Senate para i-monitor yung traffic around sa MOA area. And likewise, meron po rin kaming multi-agency coordinating center sa loob ng Senado po yan. Meron din po kami mga tao, meron po kami mga CCTV, yung mga magnetic cameras na ilalagay namin sa mga blind spots para siguraduhin na kung ano man po yung mga movements dyan, kung magkakaroon po ng pagtukod ng trapiko, matutugunan ng MMDA agad-agad. Sir Bong, may nakalatag din po ba tayong plano sa kasakaling sabayan ng malakas na buhos ng ulan bukas at baka magkaroon din ng mga pagsasagawa ng kilos protesta nga na mas magpapabigat pa sa daloy ng trapiko, Sir Bong? Yes, actually, Ryan, kasama sa contingency namin yan, meron po kaming mga portable pumps na nakatalaga. Meron po kaming pumping station dyan lang sa may Macapagal Avenue. At ano po yan, nakaready po yung mga pumping stations natin. Identified po as a flood-prone area yung kanto po ng Buendia at saka Macapagal Avenue. So, pag medyo lumalakas po yung ulan, nakaready na po mag-deploy yung ating mga flood control unit team, yung mga teams namin para tugunan po yan. And likewise, patuloy po kami nag-dredge ng mga drainage dyan para siguraduhin na just in case man magkaroon ng untimely heavy rainfall, matugunan natin, hindi po barado yung mga drainage natin dyan. And likewise, pati po yung mga
inlets natin, sinisigurado po ng ating mga street sweepers na wala nakabara para pag nandyan na po yung ulan, hindi yan po ang magdudulot ng pagbaha, pagbara dyan sa mga inlets natin. So basically, Ryan, ang MMDA nakadeploy hindi lang po sa traffic management, pati sa flood control, pati po yung mga pati po yung mga basura sa area, yung kung nagkakaroon ng rally, yung mga tumutulong para maglinis po ng area, mga kawani rin po yan ng MMDA. Alright, maraming salamat Colonel Edison Bong Nebriha ng Traffic Operations ng MMDA. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ryan. Mabuhay kayo.